have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go.
Good morning po sa lahat mga kapatid. Ayan, may internet na kami sa wakas na po. Ilang araw din kaming walang internet dito sa aming area. Nagkaroon ng problema yung PLDT. Kaya ayan, muli tayo nagbabalik sa live para support yung ating devotional. Ayan. Si Pastor nahihirapan mag-isa lang kaya dapat meron talaga support. So ayan na. Salamat sa mga nag-alala na may mga nag-chat sa akin, mga kakatuwa. Akala nila kung ano nangyari sa akin. Kasi ilang araw nang wala, pero I'm okay. Panginoon ay gumagabay ng patnubay sa araw-araw sa amin, po. So ayan, sa ating lahat. Ayan, good morning po sa lahat na nandyan sa live ngayon, at patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa namang live devotional sa umaga na ito. Kasama natin si Pastor syempre sa ating live. At salamat sa 61 karawan. Ako, naninirisa, happy birthday po sa inyo. Ayan, happy birthday po. Kaya lang lalagay yung ating greetings. Ayan po. Good morning po sa lahat. God bless po. Panginoon, binigyan niya ako muli ng karagdagang buhay at panibagong taon. Ayan na po. Patuloy ang buhay na ninirisa at pagpapala ang dumarating sa atin. Ayan, good morning po sa lahat na nandyan ngayon sa live. Si Sister Nipa Rivera, good morning po. Teka, natakpan yung screen ko na wala. Ayan, si Brother Klaus, Sister Shirley, good morning po sa inyo. Ate Lorna, Kuya Bobby, kumusta po Kuya Bobby? Kayo pala may trangkaso na po. Magpalakas po kayo, mabuti, magpa-araw, lumakas ang araw, magandang binibigay na energy sa atin. Pagpapabuhay ngayon ng nagbibigay ng kuryente yan. Yung katawan natin makukuryente pagka nagpa-araw tayo po. At get well soon. Kuya Bobby, miss namin kayo sa church, sa midweek po. At sa lahat na nandyan sa live ngayon, teka, awalo pa lang tayo siguro, iba ay tulog pa po. Teka, si Pastor, ay tinan natin kung okay na. Ba't di ko makita yung screen, Pastor? Ayun. Sandali po buksan ko lang. Sandali. Pastor, hindi naka full screen. Teka lang po Ayan. Ayan po, ibigay na natin may pagkakataon kay Pastor. Pastor, good morning po. Okay na po. Good morning po. Sukat ng pananagutan. Yan, purihin natin ang Panginoon sa showers of blessing na ating pong naranasan ngayon, maulan. Pero ang ating Panginoon nariyan para sa atin. Sukat ng pananagutan. Ang ating po ay nakakita sa 1 John 1:6 verse 7. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, siya ay aming tagapagligtas, nagmamahal sa amin. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Ninyo po nawa kaming gabayan at tulungan na aming maintindihan ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 1 John 1:6-7, kung sinasabi natin na tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa lahat ng kasalanan. Yun po mga kapatid. Kung tayo ay nagsasabi lamang na lumalakad tayo sa Panginoon pero hindi naman gumagawa o hindi naman nag-a-action at ang gawa natin ay taliwas do sa sinasabi natin na tayo ay sa Panginoon, ay sabi po dito, tayo ay sinungaling. Dapat kung sasabihin natin tayo ay sa Panginoong Diyos, dapat yung ating pong mga gawa ay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yan. Kung sinasabi natin tayo sa Diyos, dapat nasunod tayo sa sinabi ng Panginoong Diyos sa kanyang utos. Hindi yung sasabihin mong ikaw sa Panginoon pero nilalabanan mo naman yung utos ng Panginoong Diyos. Dapat ay makikita sa ating mga gawa kung ano ang ating sinabi. Sabi dito sa mga makalangit na dako, ang antas ng liwanag na ibinigay ay ang sukatan ng responsibilidad. Ang landas tungo sa langit ay gagawing malinaw sa lahat ng tapat sa pamamagitan ng kaalaman na kanilang maaring makuha tungkol sa hinaharap na buhay.
tingnan mo ang unang gawa ng paglabag sa halamanan ng Eden. So dito po mga kapatid, yung sukat ng responsibilidad ay ayon sa ating kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos. O, gaano karami ang ating nalalaman tungkol sa ating Panginoon? Ito ay ating pananagutan. Yan. Sabihin, hindi na lang ako magbasa ng Bible kasi pag nalaman ko, pananagutan ko pa eh. Pananagutan mo talaga kasi alam mo na yung Bible ay salita ng Diyos, hindi mo pa binasa. Di ba? O, wala ka pa rin excuse. Nasabi mo, hindi ko po nabasa yan eh. Kasalanan mo yun. Hindi mo binasa. Yun na nga ay salita ng Panginoong Diyos. So dahil nalaman mong ito'y Biblia, ito'y salita ng Panginoon, may malaki tayong pananagutan na basahin ito at makuha yung mga turo dito, ma-apply sa ating mga buhay. Hindi mo po pwede sabihin, hindi ko po binasa yan. Hindi ko po binasa yan, Lord. Kaya excuse ako sa kasalanan na yan. Hindi ganun mga kapatid. Hindi mo inalam. Di ba? No one excuse the law. Kasi ignorance of the law, excuse no one. Sabi nga nila. Kailangan alamin mo. Dahil nalaman mo na ito'y Bible eh. Ito'y salita ng Panginoong Diyos eh. Basahin mo na, di ba? Hindi na tayo makakatanggi. Kaya kung ano yung ating nalalaman, malaking pananagutan natin sa Panginoon kung hindi natin gagawin o susundin. May example dito sa paraiso, si Adan at si Eva. Malinaw na sinabi kina Adan at Eva ang mga utos ng paraiso na may kaparusahan para sa sadyang pagsuway. Sila'y sumuway at ang pagsuway ay nagdulot ng tiyak na parusa nito. Pumasok ang kamatayan sa mundo. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon eh. No? Responsibilidad nila yun na sundin ang Panginoong Diyos. Sinasabi nilang sila'y sa Panginoon, opo Panginoon. Pero makita nyo naman, sumuway sila sa Panginoon. Kaya tuloy, nagkasala ang buong mundo dahil sa kanila. Ang paglabag ay pagsuway sa mga utos ng Diyos. At kung ang utos na ito ay palaging sinusunod, ay wala na sanang kasalanan. Ang parusa ng paglabag ay palaging kamatayan. Yan. Ang paglabag sa utos ng Diyos ay kasalanan, mga kapatid, sabi sa 1 John 3:4. Yan. Dapat sumunod sa Panginoon para walang nagkakasala. Kaya lang, ang problema, talagang hindi natin naiiwasang magkasala. Nagkakasala tayo mga kapatid sa isip at gawa. Kaya kinakailangan natin dito ay ang ating Panginoong Hesus. No? Ang ating tagapagligtas na naglilinis ng ating pong mga kasalanan. Iniwasan ni Kristo ang agarang pagpapatupad ng hatol ng kamatayan sa pamamagitan ng paglalaan ng kanyang buhay para sa tao. So ang Panginoon, ang sabi dito, dinelay niya yung hatol ng kamatayan sa mga tao. Ayun pala, no? Napakabuti ng Panginoon. Bagamat ang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid, ay kamatayan, dinelay ng Panginoon yung hatol ng kamatayan. Abay, pwede pala yun, ano? Pwede, kasi ang Panginoong Diyos naman ang government eh. Ang Diyos naman ang may hawak nito eh. Ang Diyos naman ang talagang may kakayanan na pigilan yung hatol eh. Hindi niya po pwedeng alisin yung hatol ng kamatayan. Dahil nga magiging unfair siya, di ba? At ayaw niya na mamalagi yung kasalanan, si Satanas. So, ang pwede niya lang gawin ay i-delay yung hatol ng kamatayan. Hindi po pwedeng tanggalin. I-delay yung hatol ng kamatayan para si Jesus Christ, siya mismo yung mamatay sa krus ng Kalbaryo. Siya mismo yung mamatay in behalf of us. Ibig sabihin yung hatol na kamatayan, bagamat dinelay ng Panginoong Diyos, siya mismo yung namatay para sa atin. Si Jesus Christ na nagkatawang tao, mga kapatid. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon tayo ng tsansa na magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Hesus. Ang katarungan ay nangangailangan na ang mga tao ay magkaroon ng liwanag. At nangangailangan din ito na siya na tumatangging lumakad sa liwanag na ibinigay ng langit, nang ipagbibigay nito ay nagbubunga ng kamatayan ng anak ng Diyos, ay dapat na tumanggap ng kaparusahan. Yan po mga kapatid, ano? Yung katarungan, kinakailangan mayroong kaakibat na tawag dito, liwanag. Hindi pwedeng puro kadiliman. Dahil si Adan at si Eva, ang kanilang naging bunga, ang kanilang naging gawi ay kadiliman, kasalanan.
So, ibig sabihin, kung papatayin sila agad ng Panginoong Diyos doon, walang katarungan sa sangkatauhan. Di ba? Dapat binigyan sila ng chance ng Panginoon na magsisi, manampalataya sa Panginoong Diyos. Yun ay move o gawain ng ating Panginoong Diyos na patas, no? Ibig sabihin ang makatarungan Diyos, yun ang kanyang ginawa. Binigyan niya ng chance ang tao na piliin muli ang Panginoong Diyos. Yan, He give another chance for us. So bagamat ang sila Adan at Eva ay nagkasala sa Panginoong Diyos, pinalayas sa halaman na ng Eden, binigyan sila ng chance ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. So ganyan kabuti ang Panginoon at mapagmahal. Yan, no? Expensive yung pong kasalanan natin, mga kapatid. Hindi kayang bayaran ng dugo ng hayop. Ang kayang magbayad ng kasalanan natin ay ang Panginoong Diyos lamang. So napakamahal ng kasalanan natin, di ba? Ito ay isang prinsipyo ng katarungan na ang pagkakasala ng kasalanan ay dapat nakatumbas ng kaalaman na ibinigay, ngunit hindi ginamit o ginamit sa maling paraan. Sabi po dito, mga kapatid, yung kaalaman sa kasalanan, yung kaalaman sa kaligtasan, magkapantay yan. So great responsibility. Ngayon, sa panahon ni Adan at ni Eva, nung sila'y nagkasala, ang alam lang nila na huwag silang kakain doon. Yun ang alam nila eh. Huwag silang kakain. Kasi nga, sila'y magkakasala ng kamatayan. Hindi nila alam yung future, kung ano ang mangyayari sa sanlibutan kapag kumain sila. Pag sumuway sila sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, blind sila doon. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa buong mundo, kung apektado ba ang kanilang mga anak sa kanilang pagkakasala. Basta't alam lang nila pag kumain sila ng pinagbabawal na prutas, sila'y magkakasala. So, hanggang doon yung kanilang kaalaman. Sa ating panahon, mga kapatid, napakalawak na ng ating kaalaman. Nalaman natin na kung magkasala ang tao, ito yung mangyayari. Ito yung nangyari kay Adan at Eva nung sila'y nagkasala. Ibig sabihin, kung sa kaalaman, mas lamang tayo sa kaalaman kaysa kay Adan at Eva. Mga kapatid ko. Ibig sabihin, advance tayo sa panahon natin ngayon. Advance tayo. Marami tayong nalalaman, mga kapatid. Kaya yung ating nalalaman, dapat na pag-ingatan natin at talagang sundin natin ang Panginoon. Kasi wala na tayong maitatanggi sa Panginoon eh. Na Panginoon, di namin alam kung ano mangyayari kapag sumuway kami. Mulat na yung mata natin eh. Ibig sabihin, alam na natin eh. Napakarami ng story sa banal na kasulatan na pwede nating maging example. No? Susundan na lang natin yun. Nasa sa atin, mga kapatid. Kung paano natin i-apply sa ating buhay yun. Alamin natin, mga kapatid, ano yung mga pagkakasala ng mga tao na yun. Basta't sinamarize yun ng Panginoon sa 10 utos. At sa panahon ni Jesus Christ, minagnify niya yun. Sabi dun sa aklat ng Isaiah. Yan, ibig sabihin pinalawak niya yun. Kaya wala na tayong may dadahilan sa Panginoon na Panginoon, di namin alam eh. Hindi ho, mga kapatid. Wala na tayong maitatanggi sa Panginoon. Napakalaki ng ating responsibilidad. Mas malaki pa sa responsibility ni Adan at ni Eva, mga kapatid. Inaasahan ng Diyos na ang mga tao ay lalakad sa liwanag upang magpatotoo sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng mga tao na kinikilala nila si Kristo bilang ang dakilang kabayaran para sa kasalanan at iginagalang nila ang kanyang sakripisyo bilang kanilang pinakamalaking pagpapala. So dito po, mga kapatid, ano po ang inaasahan sa atin ng Panginoong Diyos? Lumakad sa liwanag. At ano yung liwanag na yun, mga kapatid? Tanggapin si Kristo, sampalatayanan si Kristo bilang isang pagpapala, tagapagligtas natin, humuiwalay sa kasalanan, sumunod sa Panginoong Diyos pagkatapos na manampalataya sa ating Panginoon. Ganyan ang paglakad sa liwanag, mga kapatid. Patuloy na kilalanin ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, pag hindi natin ginawa yan at lumakad tayo sa ating sariling mga lakad, mga kapatid, isang malaking pananagutan ito. Bakit? Napakarami nating alam, no, sa banal na kasulatan. Marami na tayong lagpas pa yung kaalaman natin doon sa mga patriarchs and prophets. Kahit na sila ay nakakaalam ng propesiya, hindi nila alam yung panahon natin ngayon, no? Si Moses, hindi niya alam yung
2,300 years, di ba? Mas marami tayong nalalaman kay Moises. Pero mas malaki rin ang pananagutan natin sa kaalaman na yun. Kailangan natin gawin kung ano ang sinabi ng Panginoong Diyos. Lumakad sa liwanag at hindi sa kadiliman. Para sa panahon at sa walang hanggan, ang sakripisyo ng anak ng Diyos upang iligtas ang nagkasalang lahi ay magkakaroon ng may bisang angkin sa tao. Yan po mga kapatid, no? So, yung pong bisa ng pagkamatay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa panahon natin yan. Yan, hanggang sa kapanahunan natin. At cover na rin yung mga tao nung unang panahon. Dahil yung kanilang ginagawa na pag-aalay ng mga hayop ay nakaturo sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya yung dugo ng hayop sangayon sa Hebreo 10:11 ay hindi nakapaglilinis ng kasalanan. Dahil yun ay simbolo lamang na nakatingin sila kay Jesus, mga kapatid. No? Yun ang iniintay nila, si Jesus na Misaya na mamamatay para sa kanila. Ngayon naman tayo nakatingin sa ginawa ni Jesus Christ doon sa nakalipas, mga kapatid. Yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon hindi na tayo mag-aalay ng tupa dahil meron na nag-alay para sa atin. Walang iba kundi si Jesus Christ, yung kanyang buhay. Bago mamatay sa krus si Jesus, ang mga tao ay nag-aalay. Simbolo, kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Ano, pagkatapos na mamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, sa ating panahon, hindi na tayo mag-aalay. Napaka-blessed natin. Yung mga tao noon ay, kung binibili na nila yung mga hayop noon, very expensive yung kasalanan. No? Very expensive. Kasi mag-aalaga ka ng baka, maghahandog ka ng baka at yung bakang ihahain mo para sa iyong kasalanan, walang kapintasan. Hindi po pwedeng payat. Dapat ay mataba. Eh magkano ang baka? Nasa 50,000, 60,000, no? Mag-aalay ka for 1 week. Tuwing ikapitong araw, Sabat, no? Tignan mo nga naman. Pagka hindi ka bilyonaryo ay mauubos ang iyong kayamanan dahil sa ating pagkakasala. Pero napakaswerte natin dahil ang Panginoon ay namatay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay. Yung kamatayan ni Jesus Christ, yung kaligtasan, libre. Hindi natin kailangan paghirapan, hindi natin kailangan bayaran. Ang kailangan natin manalangin sa Panginoon at sumunod sa Kanya kung ano ang Kanyang sinabi. Kung nabigo ang Diyos na gawin ang Kanyang bahagi, kung hindi niya lubos na ipinahayag ang Kanyang kalooban, kung binigyan niya ang mga tao ng anumang dahilan para sa pagpapabaya sa dakilang kaligtasan, maaring sabihin ng tao na wala siyang alam bilang isang makatwirang dahilan. Maaring ganun na sabihin ng mga tao, pero si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi ginawa ng Panginoon na namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at tayo ay nag-aalay pa rin ng hayop sa panahon natin ngayon, hirap na hirap ang tao sa pagkakamit ng kaligtasan. No? Kasi yung hayop naman hindi makakapagpalinis ng kasalanan eh. Sumisimbolo ito sa kamatayan ni Jesus. Kung si Jesus ay nabigo, bigo ang lahat ng mga tao sa lahat ng henerasyon na maligtas. Walang maliligtas kahit isa, no? Dahil sa pagkabigo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil si Jesus ay nagtagumpay, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil kay Jesus. So si Jesus hindi nagpakamatay, pinatay. Dahil sumisimbolo nga siya sa tupa, di ba? O ang tupa ba pag pupunta sa sanctuary, nagpapakamatay o pinapatay? Pinapatay ho. So si Jesus, ganun ang nangyari sa kanya. Pinatay, hinain. Isang handog na magpakailanman ang epekto na naglilinis ng ating pong mga kasalanan. Ngunit ginawa niya na malinaw ang daan. Nais niyang ang lahat ng tao ay maligtas, sangayon sa aklat ng Efeso. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Sa ilan ay ibinigay ng mas malaking liwanag kaysa sa iba. Opo, totoo yun mga kapatid. Kaya nga malaki ang pananagutan ng mga leader, lalo na yung mga pastor, lalo na yung mga nag-upgrade pa sa pagpapastor. Ibig sabihin, nagmasteral, nagkuha ng doctorate. Yan. Congratulations pala kay chairman. Nag-graduate siya ng Masters of Health. Yan.
yan sa AUP. Ngayon, graduation niya. Yan, purihin ng Panginoon. So, mas malaki ang pananagutan kung mas marami ang kaalaman. Pero pananagutan mo kung hindi mo inalam. Nalaman mo na ito yung daan, pero ayokong alamin kasi malaki ang pananagutan ko. Kasalanan mo na yun kasi alam mo na yun yung daan eh. Alam mo na yun yung Bible, yung basihan, hindi mo pa binasa. Kasi gusto mo ma-excuse. Hindi, walang excuse mga kapatid sa pagiging ignorante. Alam mo na yun ay salita ng Panginoon, hindi mo pa binasa. So, ganun po mga kapatid. Mas malaki ang nalalaman, mas malaki ang pananagutan natin sa Panginoong Diyos. Yan, kaya ako, malaki ang pananagutan ko sa Panginoon. Ang bawat isa ay hahatulan sa pamamagitan ng liwanag na ibinigay sa Kanya. Sabi dito, pinanukala ng Diyos na dapat mong pahalagahan bilang banal ang liwanag na ibinigay sa iyo. So anong sabi dito mga kapatid? Hahatulan tayo ayon sa liwanag na ibinigay sa atin. Sabi sa aklat ng Roma, chapter 2 verse 12, no? O Roma chapter 2, yung verse 10 to 12 na yan. Na ayon sa liwanag tayo hahatulan. Ang may kautusan ay sa kautusan. Ang walang kautusan ay sa kautusan hahatulan. Yan, hahatulan ng Panginoon ayon sa liwanag na ating natanggap. Paano yung mga nagmamarunong na, yan pala yung 10 utos. Ayoko nang basahin yung 10 utos. Parang hindi ko alam. Hahatulan ka ng Panginoon doon. Alam mo na pala yun hindi mo pa binasa, hindi mo tuloy nasunod. Di ba? Wala kang kawala. Kaya maigi pang, ano mas maigi? Alamin ang katotohanan o hindi alamin ang katotohanan? Mas magandang alamin ang katotohanan. Di ba? At least alam natin yung gagawin. Alam natin kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Kesa hindi natin inalam yung katotohanan. Ngayon, hindi mo naman pwedeng takpan ng tenga mo sa radyo, sa internet, sa TV, sa plaza. May nangangaral tungkol sa salita ng Panginoong Diyos. Kahit namamalengke ka, naririnig mo na ang Biblia ang salita ng Panginoong Diyos. Wala tayong kawala mga kapatid. Hindi mo po pwedeng ipikit ang iyong tenga. Talagang maririnig mo yan. Kaya nga walang saray ang tenga na yan eh. Di ba? Open yan eh. Hindi katulad ng mata, pwede mo kang hindi tumingin. Pero yung tenga ay talagang maririnig mo. Marami nangangaral tungkol sa salita ng Panginoong Diyos. Bakit hindi mo alamin? Kung hindi mo papahalagahan ito, hindi ka rin mapapahalagahan ng Panginoon. Dahil hindi mo inalam yung salita ng Panginoong Diyos. So ganun lamang yun mga kapatid. Kaya sabi dito sa 1 John 1:6-7, kung nagsasabing tayo ay nasa Kanya, dapat na kung tayo ay nagsasabing kilala natin ang Panginoong Diyos, alam ko na yan, nagbabasa naman ako niyan, lumakad dapat tayo sa sinabi ng Panginoong Diyos. Lumakad dapat tayo sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. So naalala ko yung kwento ng mga layman na nangangaral sila. Sabi ay alam na po namin yan, nagbabasa po kami ng Bible. Pero nagtutong-its naman, nagsusugal naman. Kung talaga nagbabasa ka ng Bible at talagang sinusunod mo naman yung sinasabi ng Bible, hindi ka nagkaganon, di ba? Kasi nga, alam mo na yung salita ng Panginoong Diyos, nagbabasa ka ng Bible, ibig sabihin, ayaw mo pakinggan yung salita ng Panginoon, dun tayo hahatulan sa liwanag na ating nalaman. Nalaman mo, may nangangaral, ayaw mong silang paunlakan. So kasalanan mo yan sa Panginoong Diyos, pananagutan yan sa Panginoong Diyos. At kapag hindi natin nalaman ang katotohanan, ano ang sabi sa Old Testament ba, mga kapatid? My people destroy because of lack of knowledge. Yan po mga kapatid. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, nawasak ang bayan ng Panginoong Diyos. Kaya hindi dapat tayo magkulang sa kaalaman. Yes, hatulan tayo sa kaliwanagan. Ano naman? Pero kailangan nating alamin ang katotohanan para magawa natin, di ba? Para masunod natin. Para lumakad tayo ayon sa sinabi ng Panginoong Diyos. At tutulungan naman tayo ng Panginoon. Yung lahat ng ating mga batik-batik na buhay, tatapalan nyo ng Panginoon ng sarili niyang dugo. Dahil alam niya, nagsisikap tayong sundin at gawin yung kanyang kalooban. Di ba? Nakikita tayo ng Panginoon at ang Panginoon ang kasama natin ang tutulong sa atin mga kapatid. So ngayon ay ngayong araw ng linggo na ito ay isama natin sa panalangin yung mga ating mga ministries o sidewalk evangelism. Ay hindi masyadong lumakas ang ulan. Ewan ko kung matutuloy yung feeding program ng Tabacao dahil medyo makulimlim nga.
Isama natin sa panalangin mga kapatid. At ngayon din po ang bawat isa sa atin, ang ating pong pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. At yung mga prayer request natin, itype natin dyan mga kapatid at masama natin sa panalangin ngayon pong umaga na ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at ibigay natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. Sa buhay na ito, pagod na ba't litong nito, nawari ay nag-isa at walang karamay pa. Tumingala ka sa Ama at iyong makikita siyang nakabayubay sa krus, ang sinisintang anak. Ang nasa kay Kristo, buhay ay anong saya. May kasiglahang hatid sa buhay ng iba. Pag umibig ay wagas at sa puso'y nadarama, ang Kristiyanong tapat, pag-ibig ay walang kupas. Sa aking paglalakbay sa makipot na daan, lagi mong tatandaan mga palatandaan upang huwag maligaw. Tumingin ka sa tanglaw, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang nasa kay Kristo, buhay ay anong saya. May kasiglahang hatid sa buhay ng iba. Pag umibig ay wagas at sa puso'y nadarama, ang Kristiyanong tapat, pag-ibig ay walang kupas. Harapin ang kalaban ng lakas at buong tapang. Pangako niya'y laging tapat, kapangyarihang walang katapat. Kaligtas ay hawakan na at wag nang bitiwan pa, pagkat yan ang gantimpala sa nagtiis at nagtiyaga. Ang nasa kay Kristo, buhay ay anong saya. May kasiglahang hatid sa buhay ng iba. Pag umibig ay wagas at sa puso'y nadarama, ang Kristiyanong tapat, pag-ibig ay walang kupas. Halina't magtapat, si Jesus di magluluwa. Amen. Salamat po sa magandang awit, ang Kristiyanong tapat. Pag-ibig ay walang kupas. Yung sabi, no? Kaya kapag walang pag-ibig yung puso natin, hindi tayo Kristiyanong tapat. Ano? Tayo ay Kristiyanong sinungaling, mga kapatid. Sabi sa devotional natin yan. Bakit? Kapag doon nagsasabing kilala natin si Kristo, kilala natin si Jesus, kilala natin ang Diyos, alam natin yung kautusan. Tapos hindi naman daw pala natin hindi nakikita sa ating buhay. Tayo ay sinungaling, hindi tayo Kristiyanong tapat. Ano po? So lahat tayo ay medyo tinamaan dyan, kaya tunay na araw-araw ay may dapat ay ating nakikita yung pagkamatay ni Jesus sa cross.
Kasi yun ang nag-aalis nating mga kasalanan. Ano po? Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Pinitin natin sa maghapon na maging makita yung pag-ibig ni Jesus sa ating mga puso. Ano po? Huwag yung puro yung pangit ang hinahanap natin. Hanapin natin yung mga ganda. Ano po? Huwag yung puro mali ang hinahanap. Hindi yung tama ang hanapin natin at kung alin mabuti. Ano po? Kasi pag puro yung mali ang hinahanap natin, tayo rin ay nagkakamali, mga kapatid. Ano po? So, maganda yung message ngayon at alam natin, narinig na natin, pero kahit na narinig na natin, pero mas maliwanag ngayon. Bakit kaya ano? Kaya kasi ang paulit-ulit natin naririnig ay lalong natatanda natin, ay lalong nang naiintindihan natin. Ano? So, purihin ang Panginoon sa umaga na ito at patuloy tayong pinalalahanan na tayo ay dapat na maging tunay na Kristiyanong tapat. Ayan. Na ang ating mga pananagutan ay tunay na nariyan palagi. Malaki ang ating pananagutan sapagkat kilala na si Jesus, alam na yung kanyang kalooban, ngunit hindi nakikita sa ating mga puso. Praise the Lord, mga kapatid, sa umaga na ito. Ano po? Salamat po, Pastor Nelvin, sa maliwanag na message ng Diyos na alam ang Diyos pero ayaw ng mga kautusan niya. Ayan, no? Minsan kahit na gusto natin yung kautusan niya, hindi natin namamalayan, hindi pala natin nagagawa. So, always be attentive, sabi nga, no? Be alert. Laging dapat alerto, kaliwa, kanan, tingin sa baba, tingin sa likod. Si Jesus ang ating kasama. Si Satan ang nambubulabog sa atin, kaya patuloy tayong maging alert. At patuloy tayong magdalanginan, mga kapatid, at muli. Teka muna, siyempre, awitan natin si Nanay Nerissa ng happy birthday kasi birthday niya ngayon, bago tayo manalangin. Sige po, awitan natin si Nanay Nerissa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, happy birthday po kay Nanay Nerissa Erilia Francisco dyan sa San Antonio Church. Ano po? Patuloy na pinagpala po tayo ng Panginoon sa 61 years ng kaarawan. Ano po? Kaya yan, nasama na ang dami yung regalo. Ayan. Yan ay para hindi itago. Para ipamigay lahat yan. Yan ay fruits of the Spirit. Ano po? So ayan, tayo lahat ay magtalanginan, mga kapatid. At patuloy nating ipanalangin yung ating mga prayer requests at yung ating mga sariling sa pagbabago ng ating karakter. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa umaga na ito. Salamat sa buong magdamag na pagbabantay sa aming pagtulog na habang kami nagpapahinga. At binigyan nyo kami ng panibagong buhay ngayong umaga na ito at kayo ang aming kasama sa aming live devotional. Salamat sa pagpapaalala po sa amin na may sukat ang aming mga pananagutan sa inyo. Alam namin, kilala namin kayo, alam namin yung kalooban. Ngunit ito kami nagpapatukso kay Satanas sa kanyang mga pinbibitag sa amin. Kami ay nagkakasala. Humihiling po kami ng kapatawaran sapagkat nawawala ang aming atensyon sa inyo paminsan-minsan at kami ay nagkakaroon ng pagkukulang at pagkakasala. Patawaran niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Nawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, palaging kayong aming nasa isip, nasa aming mga puso, kasama namin sa araw-araw sa tuwing kami ay lumalakad. Upang sa madilim na daan na ito sa aming paglakad, kasama namin ang liwanag. At nawa ito ay makita sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyanong tapat na may pag-ibig na sapat na walang kaanggan. Salamat sa inyong pagmamahal, sa lesson, sa reminder araw-araw. At patuloy na kami ay nare-remind sa aming mga pagkukulang. Sa pagpapatuloy, nais namin isama ang pasalamat ni Nanay Nerissa at ang kanyang buong pamilya
sa kanyang ika-61 taong kaarawan ngayong araw na ito. Salamat po sa mga nagdaang mga blessings. Salamat sa mga nagdaang mga trials na kung saan nagpalakas po sa kanya at nagpatatag. Salamat sa lahat ng mga pinakarunungan na ipinagkakaloob niyo po sa kanya. At sa muli sa kanyang araw, muling panibagong taon na ito, samahan po siya patuloy hanggang sa kanyang patuloy na paglago bilang isang Kristiyanong tapat. Samahan siya sa mga darating na pagsubok sa kanyang buhay na patuloy siya maging malakas, matatag at maibahagi niya sa kanyang mga kaanak, mga apo, mga anak at ang iba pang mga kasambahay, kapitbahay ang tunay na liwanag na kanyang nalalaman, makita sa kanyang puso, sa kanyang buhay at maibahagi niya ito sa iba. At salamat sa patuloy na paggabay sa araw-araw at siya ay patuloy na nare-remind at nare-revive sa tulong po ninyo. Sa pagpapatuloy nais din namin isama sa panalangin ng iba pang may mga prayer request, patuloy na recovery at kagalingan dalangin namin kila Lorna Cabietes Cordoba at kayo din kay Kuya Rizalino Erilia, kayo din kay Nanay Juning at Tatay Noel Alpindo. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga gawain sa aming nasasakupan, ang Sidewalk Ministry dyan sa Kimba at kayo din yung pangaral sa Tabakaw, at kayo din ang aming pagsimula ng iba pang gawain kagaya ng Sidewalk Ministry din namin dito sa aming lugar. Panalangin din namin na maging maayos ang graduation namin gaganapin sa Gapan Adventist Elementary School. Patuloy kaming tulungan ng mga nangunguna rito, mga teachers at ang mga parents sa mga bata ay patuloy na maging maayos ang kanilang preparation at maging matagumpay ang gagawing programa na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Brother Ambet Ramos na asawa ni Sister Ising, taga San Leonardo Church, na siya ay nasa malubhang karamdaman. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay at ipakita sa kanya ang inyong pagmamahal at maibahagi din naman niya ito sa iba. Namin din patuloy na sinasama sa panalangin si Baby Josiah na mabuti na ang kanyang kalagayan sa panahon na ito. Patuloy naman palakasin ang kanyang resistensya at siya ay maging malakas, malusog na bata hanggang sa kanyang paglaki at makita niya yung kabutihan at maikwento niya rin ito sa kanyang mga kalaro. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Rodesia Cordoba Tomas at patuloy na kagalingan at maibalikan dati niyang lakas at patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Amin din kasama sa panalangin si Elria Lopez, kung ano man ang kanyang nararanasan sa panahon na ito. Siya po inyong samahan na siya ay nalulungkot, bigyan niyo po siya ng kaligayahan at iparadama ang inyong mga pangako sa kanya. Gayon din si Divina Rodrigueza, si Vine Ingrid Makinana, si Clorilyn Abesilia, si Ana Rosbel Tolentino Hermino, si Gerald Gamboa. Patuloy namin sinasama sa panalangin na patuloy na ang Holy Spirit ang humipo sa kanyang mga puso at makabanubalik siya sa church kasama ng kanyang buong pamilya sa pagsamba. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ang mga Bible students at ang mga bagong binyagan sa aming nasakupan na maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay. Ang San Leonardo Church, ang Kawayan Bugtong Church, ay patuloy namin sinasama sa panalangin sa kanilang patuloy na katatagan sa araw-araw na pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Amin din sinasama sa panalangin ang good health sa family ng bawat isa na nakikinig ngayon. Ay patuloy kaming samahan sa maghapon. Patuloy kaming samahan sa araw-araw na aming pamumuhay. At amin din sinasama sa panalangin ang kahilingan ng bawat isa. Kahilingan na mga kapatiran na magkaroon na sila ng baby. Sina Pastor Nelvin, si Brother Kevin, si Brother James, si Brother Nico at na iba pa namin kapatiran na din namin nabanggit. Gayon din ang kagalingan kay Jerry Mercado, kay Brid Renato, kay Estrella Gragasin, Claire Andaya, Jedelyn Perolino, kay John Noble, kay Feli Domingo Gucheco, Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna, Brother Munti Cabiedes, kay Sister Ana Manuel, kay Alberto Ramos, kay Kuya Boy Balbido, kay Marie Chris Balbido, Christopher Umali Cuderes, kay Ate Gigi Tino Reyes, kay Sister Estrella Gagasin, at gayon din kay Sister Erica Elisantos Rivera, kay Kuya Bobby, Ate Lorna. Alakasan ang patuloy namin dalangin sa kanya. Patuloy na palakasin ng resistensya ng Kuya Bobby sa panahon na ito. Siya ay may lagnat, may trangkaso sa loob ng ilang araw na at patuloy na siya lumakas, makapanumbalik sa kanyang gawain.
Amin din patuloy sinasama sa panalangin si Sister Tina Santos, si Sister Melo Gentibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, ganyan si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents na Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, si Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kelantang, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, Sister Dayan, si Marilita, si Sister Pichi, Brother Renato Santos, ang family ni Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco, sama na rin sina Ding Bautista, si Pining Eugenio Bier, si John Pulching, si Jinjin, gayon din sina Precious Kapasog, si Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nera, Ate Sally Sanchez, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, sa mga kapatiran na ito na aming nabanggit, ay patuloy namin nilalapit sa inyo aming mga sarili, kagalingan sa pampisikal na kalusugan ng aming dalangin na tigit sa lahat, kagalingan din naman sa espiritual naming karamdaman. Patuloy kami umaasa at nagtitiwala po sa inyo sapagkat ang nangako sa amin ay tapat kailan pa man. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Muli, patawad po kung kami man ay naging mahina, naging makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli, good morning po sa lahat. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa mga prayer warriors. Good morning sa mga nandyan sa live, sa mga matyagang sumasama sa live, sa mga nagsishare. Salamat po. Good morning kay Otoke, si Brother Harold Sabat. Nagpapanggap ka pa kay ko pala yan. Tingnan ko lang yung picture kaya nakita ko si Harold pala to. Sige po, good morning sa inyo dyan. Sister Elizabeth Erese, Sister Melissa Gamboa, Sister Tintin De Jesus, the regulars na rin si Sister Tintin, madalas na po natin siya nakikita dito. Happy birthday. Bati pala niya yung kay Nanay Nere. Happy birthday ulit kay Nanay Nerisa. At gayon din kay sino pa yung mga nandito, nabasa ko. Sister Angelina Duque Tablada, magandang umaga po sa inyo. Madalas na rin natin nakikita sa chatbox si Sister Angelita Duque, Sister Wilma Fernandez, si Ma'am Femi, Kuya Abner, Sister Elizabeth Erese, Ate Revi, good morning sa inyo dyan sa buong San Leonardo Church. Sino pa at sa iba pang mga nandiyan sa background, good morning po sa ating lahat. Hanggang bukas pong muli mga kapatid. Ayan, mapatuloy makulimlim ang panahon. Nakalagay sa ating balita ay signal number 1 daw dito sa Gapan at iba pang mga bayan sa Nueva Ecija. Kaya tayo mag-ingat, baka masipon. Po? Walang masyadong araw ngayon pero may liwanag naman. So, okay pa rin. Walang araw pero may liwanag. Po? Kaya ingat ang lahat. Hindi masyadong mainit ngayong maghapon malamang kasi maulan, mambon pala, mambon. Kaya ingat ang lahat. Patuloy na uminom ng vitamin C, kalamansi. Lagyan ng luya. Masarap na masarap. O kung meron pa, lagyan ng malunggay. Masarap pa ng malunggay. God bless po sa bawat isa hanggang bukas po muli. At muli, salamat kay Pastor sa magandang mensahe sa umaga nito. Praise the Lord mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus.